Sa isang Chinese restaurant dito sa Pasay City, hindi lang tikoy ang nagdala ng good fortune sa kanilang business. Lucky rin sila na magkaroon ng isang masipag na dim sum maker. 7 taon nang nagtatrabaho ang ating day of winner na si Mario Burburan sa restaurant na ito. Bukod sa tikoy, expert din si Kuya Mario sa paggawa ng iba't ibang dim sum. Napansin ko kung ano inuutos sa kanya ni chef, gawa siya ng gawa. Magaling gumawa ng pastry niya. Nakita ko nakahalo ng pastries yun. Dahil sa pagiging busy ni Kuya Mario sa trabaho, hindi na nga raw kasing sticky ng tikoy ang bonding niya sa kanyang pamilya. Don't worry Kuya Mario, today is your lucky day. Ay mga kadiyo, excited na ako sa presahin si Kuya Mario. Pero excited na din ako kasi first time kong gagawin to ang isa sa mga lion dancer. Tara! Bata pa lang ako, amaze na ako sa lahat mga lion dancer pag Chinese New Year. Gandang tingnan eh, tapos ako nagawa. At hindi siya madaling gawin. Ayan, guys, go na. Kapit tayo. Good luck. May ulit dun sa loob, dun sa ulo ng lion. Tapos mabigat siya, hindi madali yung trabaho ng mga lion dancers. Excuse me po, sino po si Sir Mario? Sir Mario, ay, hello po. Pabasa po yung scroll ng malakas. Malakas. Yan. Mario, hatid namin ang swerte ng Year of the Fire Rooster ngayong Chinese New Year. Dahil dyan, Ikaw ang aming day of winner! Inisip ko, bakit ako? Anong meron? Bakit sa akin? Karapat dapat ba ako talaga? O anong nakita, anong basihan, ganun. Pero shock talaga ako, hindi ko talaga akalain na ganun. So, congratulations po. And, hindi lang ito yung sorpresa. Meron pa. Ngayon, kasama natin ng Day of GMA Kapuso Heart Trap, si Ken-chan! Woo! Dito po. Congratulations! congratulations. Sabi ko, ito na yan. Ito na nga yata. Totoo na, wala nang atrasan to. Ang 47 years old na tikoy maker ng Golden Bay Restaurant na si Mario Burburan ang ating day of winner. 1969 siya pinanganak at Year of the Rooster. Mukhang maaga ang pasok ng swerte kay Kuya Mario sa 2017 na Year of the Fire Rooster naman. 6 na magkakapatid sina Kuya Mario. Pang-apat siya sa mga ito. Nasa kolehiyo na siya noon nang magkaproblemang pinansyal ang kanyang mga magulang at ipinaubaya ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa kanyang kapatid na babae. Kaya sa halip na pumunta sa paaralan, sa restaurant na lang na masukan si Kuya Mario para makatulong sa pamilya. Naramdaman ko kasi nung panahon na nag-school ako, nakaka-income din naman, nakakatulong-tulong, nakakasuporta. Hanggang sa ito nga, dumating yung pagkakataon na nagkaroon na ako ng family. Nadiretso ko na bilang dim sum maker. Mula umaga hanggang gabi ang trabaho ni Kuya Mario bilang tikoy and dim sum maker. Housewife at nag-aalaga naman ng kanilang 4 na anak ang asawa niyang si Lordeline. Seryoso sa trabaho. Ayan, wala akong masabi. Gaya ni Kuya Mario, huminto rin sa pag-aaral ang kanilang panganay na anak at namasukan naman bilang tindera. Kahit gabi na nakakauwi si Kuya Mario mula sa trabaho, pinipilit pa rin niyang magkaroon ng oras para sa mga anak. Bago magpasok ng school, chinecheck ko sila bago ko umalis. Tinatanong ko, anong problema, anong ganito, anong project mo, anong sabi ng teacher.